Sa isang iglap naging bilanggo ako sa sarili kong katawan. Habang nakaratay at walang kalaban-laban narinig ko ang matamis na halinghing ng aking asawa sa piling ng iba sa loob mismo ng silid kung saan ako nag-aagaw buhay. Akala nila wala na akong pandinig. Akala nila tapos na ang Ligaya Villarreal. Pero bawat patak ng aking luha ay sumpa ng aking pagbabalik. Handa na ba silang harapin ang bangungot na sila mismo ang gumawa? Sino ang tunay na talunan kapag ang piping saksi ay nagsimulang lumaban? Hindi ko na kailangan ng asawang nakaratay at mukhang bangkay Yvette. Ang kailangan ko ay ang yaman niya at ang pagkakataong ito para maging malaya tayo. Ang boses na yon, malamig, walang bahid ng pagmamahal at puno ng pagkakataon, ay nanggaling kay Dario. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga ko. Ang lalaking kapiling ko bago ako lamunin ng dilim sa loob ng delivery room. Sa gitna ng maputing katahimikan ng pribadong silid sa ospital, nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking puso, ngunit hindi ko maigalaw kahit ang dulo ng aking daliri. Locked-in syndrome, ang sabi ng doktor na narinig ko kanina. Gising ang diwa ko dilat ang aking pandinig, ngunit tila ako ay ibinaon ng buhay sa loob ng sarili kong balat. Naririnig ko ang marahang pagtawa ni Yvette, ang babaeng itinuring kong matalik na kaibigan. Pero hon, paano ang kambal, lalo na yung babae? Sobrang kamukha ni Ligaya, nakakairita lang tingnan. Don't worry about that brat, sagot ni Dario na may kasamang tunog ng pagtungga ng alak. Nakahanap na si mama ng kukuha sa kanya. Isang mayamang mag-asawa sa ibang bansa. Sa paraang iyon malinis ang lahat. Isang anak lang ang kailangan ko para maging tagapagmana ng Villarreal Resort, ang lalaki lang. Ang babae ituturing nating namatay sa panganganak. Isang matalim na sakit ang sumaksak sa aking puso. Isang sakit na mas masahol pa sa hiwa ng operasyon sa aking tiyan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong bumangon at sakalin ang lalaking ito na nakuha pang magplano ng pagbebenta sa aming anak habang ang aking katawan ay hindi pa lubusang nakakabawi mula sa pagdadala sa kanila ng 9 na buwan. Pumasok ang tunog ng mabibigat na hakbang ni Doña Corazon, ang aking biyanan. Siguraduhin niyo lang na walang makakaalam. Sabihin niyo sa mga nurse na brain dead na ang babaeng yan. Kapag nakuha na natin ang lahat ng insurance at nailipat na ang titulo ng resort, madali na ang pagpapatay sa makinang nagbibigay buhay sa kanya. Sayang lang ang kuryente sa isang talunang tulad niya. Mama, calm down, sabi ni Dario, na halatang walang balak ipagtanggol ang asawang nagbigay sa kanya ng lahat. Everything is under control. Konting tiis na lang at mawawala na sa landas natin si Ligaya. Sa loob ng aking isipan, gumuho ang mundo ko. Ang bawat salita nila ay tila mga pako na ibinabaon sa aking kabaong. Nararamdaman ko ang init ng isang butil ng luha na pilit kumakawala sa aking nakapikit na mata, ngunit kahit ang luhang iyon ay tila duwag na lumabas. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mechanical at paulit-ulit na tunog ng makinang humihinga para sa akin. Naramdaman ko ang paghaplos ni Dario sa aking pisngi. Isang haplos na dati ay nagpapakalma sa akin, ngunit ngayon ay tila gapang ng isang od na nakakadiri. Poor Ligaya, bulong niya sa aking tainga, ang kanyang hininga ay amoy alak at panlilin lang. Salamat sa mga anak at salamat sa lahat ng ari-arian mo. Pwede ka nang magpahinga ng matagal, napakatagal. Bawat hibla ng aking pagkatao ay nanginginig sa puot. Hindi ito ang katapusan. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Ang aking anak na babae, ang munting anghel na hindi ko pa man lang nayayakap, ay nakasalalay sa aking paggising. Paano ko ipaglalaban ang mga anak ko kung ang sarili kong boses ay ninakaw ng sarili kong katawan? Hanggang kailan ko kayang tiisin ang panunood sa kanilang masayang pagpapakasasa sa aking paghihirap bago ako tuluyang lamunin ng kadiliman? Narinig ko ang pagbukas ng pinto, ang marahang pagtapak ng mga sapatos na may mataas na takong ni Doña Corazon. Hindi siya lumapit sa aking kama para kamustahin ang aking kalagayan. Sa halip, umupo siya sa sofa. Ang bawat paggalaw ay puno ng karangyaan at kawalan ng pakialam. Siguraduhin mong hindi mabibigo ang deal na ito. Dario, wika ng matanda ang boses, ay matigas na parang bakal. Ang perang makukuha natin sa pagbebenta ng batang iyon, ang gagamitin natin para pambayad sa utang mo sa kasino. Huwag kang maging sentimental. Isa lamang siyang kalakal, isang paraan para makaahon tayo sa hirap na idinulot ng pamilyang Villarreal. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong sistema. Gusto kong sumigaw na ang aking anak ay hindi isang produkto,
ngunit ang aking mga labi ay nanatiling tikom. Mama, natatakot lang ako na baka mabawi nila ang bata paglaki. Sagot ni Dario bagaman ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan, kundi ang kasakiman lamang. Pero sigurado na ang buyer. Sa ibang bansa sila nakatira kaya malabong makita pa ng bata ang mukha ng nanay niyang nakahiga lang dito. Mabuting tugon ni Doña Corazon habang narinig ko ang pagkalansing ng mga dokumento sa mesa. Ang kailangan lang natin ay ang pirma ni Ligaya. Hahawakan ko ang kanyang kamay, ipaloloob ang panulat at pipirmahan ang deed of sale at ang pagpapa-adopt sa bata. Wala silang magagawa kung ang dokumento ay may pirma ng ina. Sa mata ng batas, kusang loob niya itong ibinigay. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humahati sa aking kaluluwa. Ituturing nilang pagtalikod ang mismong dugo ng aking dugo. Ang aking munting prinsesa, na kailan lang ay naramdaman ko ang paggalaw sa loob ng aking sinapupunan, ay ibebenta nila na parang isang lumang kasangkapan sa bahay. At ang sanggol na lalaki? Tanong ni Yvette, ang boses ay puno ng mapanirang tuwa. Siya ang gagawin nating bida sa kwento. Siya ang magiging mukha ng tagapagmana para makuha natin ang tiwala ng Board of Directors ng resort. Eksakto! Sagot ni Doña Corazon. Siya ang ating ticket. Ang babae ay pasanin, ang lalaki ay yaman, madali ang lahat. Narinig ko ang paglabas nila ng silid, ang tunog ng pagkasara ng pinto ay parang hatol ng kamatayan para sa aking anak. Naiwan akong mag-isa, nakatingin sa kisame na tila isang madilim na kawalan. Ang mga luha ay patuloy na nanunuot sa aking mga pilik mata, ngunit sa gitna ng matinding sakit isang maliit na bahagi ng aking isip ang nagising. Hindi ako maaaring manahimik. Kung hindi man ako makapagsalita, ang aking isipan ang magiging sandata ko. Kailangan kong humanap ng paraan para pigilan sila, kahit na ang tanging magagawa ko lang sa ngayon ay ang mabuhay sa bawat segundong ito ng pagdurusa. Ang aninong lumapit sa akin ay hindi nagbunga ng takot, kundi isang kakaibang pakiramdam ng kapanatagan. Naramdaman ko ang pagdampi ng malambot na tela sa aking pisngi, isang tuwalya. Ang pamilyar na amoy ng sabon na panlaba ay nagpaalala sa akin sa mga yugto ng aking buhay kung saan hindi ako nag-iisa. Si Mayumi, ang batang yata na pinagkatiwalaan ko, ay narito. Naramdaman ko ang kanyang paghinga na malapit sa aking tainga. Ma'am Ligaya, alam kong naririnig niyo ako. Bulong niya, ang boses ay mahina, ngunit puno ng katapatan. Nakita ko ang ginawa nila sa inyong kwarto kanina. Narinig ko ang lahat. Hindi ko sila hahayaang ituloy ang masamang balak na ito. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin sa kanya na iligtas ang aking anak, na dalhin sila sa malayo na tumawag ng pulis. Ngunit ang aking dila ay parang bato sa loob ng aking bibig. Ang tanging nagawa ko ay pilitin ang aking mga mata na umangat isang kilos na halos ikawala ng aking lakas. Patawarin niyo ako kung ngayon lang ako nakakilos. Patuloy ni Mayumi habang marahang pinupunasan ang aking mga braso. Ang bawat kilos ni Dario ay binabantayan ng kanyang ina. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan. Maghahanap ako ng paraan para makipag-ugnayan kay Attorney Isandro. Alam kong siya ang tanging makakatulong sa atin. Naramdaman ko ang isang malamig at matigas na bagay na isiningit niya sa aking palad, isang maliit na bulpen. Eto po, ma'am, kung sakaling dumating ang sandaling may pagkakataon kayong gumalaw, kahit kaunti lang, pilitin niyo pong gamitin ito. Kahit isang tuldok lang sa papel, sapat na yon para maging ebidensya. Sa bawat haplos ni Mayumi, tila unti-unting nababawasan ang bigat na nakadagan sa aking dibdib. Sa gitna ng mundong puno ng mga taong naghahangad ng aking pagbagsak, may isang taong nananatiling tapat. Hindi ko man maipakita ang aking pasasalamat sa pamamagitan ng ngiti, ang aking mga mata ay naging saksi sa aking pangako. Kung mabibigyan ako ng pagkakataong mabuhay, sisiguraduhin kong hindi lang ang aking anak ang maililigtas ko, kundi pati ang mga taong nagmalasakit sa akin. Biglang tumunog ang pinto. Mabilis na inalis ni Mayumi ang kanyang kamay at muling naging yaya na naglilinis ng pasyente. Ma'am, kailangan ko na pong magpunas ng sahig. Pasensya na po kung medyo mabagal ang serbisyo ngayon, sabi niya ng malakas, tila nagpapaliwanag sa kung sino mang pumasok. Si Doña Corazon ang pumasok, ang kanyang mga mata ay mapanuri, tila naghahanap ng anumang pagbabago sa aking hitsura. Mabagal ka, Mayumi, wika ng matanda. Bilisan mo, hindi namin binabayaran ng ospital para lang magpatagal ka dyan sa tabi ng bangkay na yan.
Kinabukasan narinig ko ang kaguluhan sa labas ng aking silid. Ang tunog ng mga camera na nagkiklik at ang bulong-bulungan ng mga reporter ay unti-unting lumalakas. Ito ang araw ng press conference. Gagamitin nila ang aking sitwasyon para sa kanilang imahe. Dario, kailangan mong umiyak sa harap ng camera, narinig kong utos ni Doña Corazon. Sabihin mo na ikaw ang pinaka-nasasaktan sa nangyari. Ipagdiinan mong ginagawa mo ang lahat para sa aking paggaling kahit na ang totoo ay hinihintay mo na lang akong huminto sa paghinga. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Dario, ang kanyang boses ay naging malambot, halos mapait ang tono. Mahal, kailangan ko na munang umalis. Marami silang gustong itanong tungkol sa iyong kondisyon. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para magmukhang mabuting asawa sa harap ng publiko. Paglabas niya, sumunod ang ingay ng mga mikropono sa labas. Mr. Villarreal, kumusta po ang kalagayan ng inyong asawa? Tanong ng isang boses na mukhang reporter. Napakahirap, sagot ni Dario, at narinig ko ang panginginig ng kanyang boses na pilit na ginawa. Bawat gabi katabi ko siya nagdarasal na sana ay imulat niya ang kanyang mga mata. Ang lahat ng kinikita ng resort ay ibinubuhos ko sa kanyang pagpapaospital. Wala akong ibang hangad, kundi ang kanyang kaligtasan para sa aming mga anak. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Gusto kong sumigaw na ang perang ginagastos niya ay galing mismo sa aking mana, na ang bawat luha niya ay peke, at ang bawat salita niya ay lason. Pero nanatili akong bilanggo sa katahimikang ito. Narinig ko ang pamilyar na yabag ni Attorney Isandro Reyes. Dario, matapang ka sa. Boses ng abogado na punong-puno ng pagdududa. Pero bakit ko naririnig na may mga dokumentong pinapapirmahan mo sa ospital na may kinalaman sa transfer of ownership ng resort? Tumahimik ang paligid. Isandro, abogado ka ng pamilya, hindi ka tagapagsiyasat. Matapang na sagot ni Dario. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa hinaharap ng aming mga anak kung sakaling hindi na magising ang aking asawa. Naramdaman ko ang pag-igting ng aking panga. Isandro, huwag kang maniwala sa kanya. Pakiramdaman mo ang paligid. Narito ako. Nakikinig ako. Naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa loob ng silid. Mula sa ospital, dinala nila ako sa sarili kong tahanan, ang mansyon na itinayo ng aking ama ng may pagmamahal. Ngunit ang bawat sulok nito ay tila nawalan na ng buhay. Ang amoy ng aking mga paboritong bulaklak ay napalitan ng matapang na halimuyak ng mamahaling pabango ni Yvette. Ang laki ng kwartong ito, Hon. Narinig kong boses ni Yvette. Dati hanggang pinto lang ako ng mansyong ito. Ngayon sa akin na ang kama, sa akin na ang lahat. Narinig ko ang pagbukas ng aking aparador. Ang tela ng aking mga paboritong damit ay narinig kong nagkiskisa ng aking seda na gown. Ang suot ko noong araw na ikasal ako kay Dario ay kinuha niya. Bagay ba sa akin ito, Dario? Mas lalo yatang tumingkad ang ganda ko, hindi ba? Bagay na bagay lang. Sagot ni Dario na may kasamang malambing na halik. Ang lahat ng ito ay para sa iyo na. Huwag mo nang isipin ang babaeng nakaratay sa kabilang kwarto. Siya ay wala na sa mundong ito kahit pa tumitibok pa ang kanyang puso. Ang sakit ay hindi na lamang nararamdaman sa aking dibdib. Ito ay tila isang laso na dumadaloy sa aking dugo. Naririnig ko ang mahinang pag-iyak ng sanggol na babae mula sa kabilang silid, ang kanyang gutom, ang kanyang paghahanap sa init ng aking yakap. Yvette, itigil mo nga ang pag-iyak ng batang yan, inis na sigaw ni Doña Corazon. Hindi ba't sinabi ko nang huwag mo silang masyadong papansinin? Baka masanay ang mga katulong na marinig ang iyak nila. Ang batang babae ay aalisin na natin sa susunod na linggo. Naramdaman ko ang paglapit ng mga yabag ni Yvette sa aking silid. Narinig ko ang marahas na pagbukas ng pinto. Tignan mo nga naman, Ligaya. Habang ikaw ay nakahiga lang dyan at naghihintay ng kamatayan, kami ay nagpapakasasa sa buhay na ipinagkait mo sa akin noon. Alam mo ba kung gaano kasarap nakawin ang lahat ng sayo? Nararamdaman ko ang kanyang hininga sa aking mukha. Isang kamay ang marahas na humaplos sa aking buhok. Ang ganda mo pa rin kahit patay na ang iyong diwa. Sayang hindi mo makikita ang pagbagsak ng iyong pamilya. Lumabas siya, iniiwan ang pinto na bahagyang nakabukas. Sa gitna ng dilim, narinig ko ang muling pag-iyak ng aking anak. Walang tumutugon, walang yumayakap. Ang tanging naririnig ko ay ang aking sariling pagdarasal. Sa loob ng aking isipan, humihingi ng lakas sa may kapal, nabigyan ako ng kahit isang pagkakataon lang, isang galaw, isang tunog, para protektahan ang aking mga anak,
bago sila tuluyang agawin sa akin. Narinig ko ang pamilyar na yabag ni Isandro sa pasilyo, kasunod ang marahas na boses ni Dario na tila nagtataboy ng isang aso. Sinabi ko nang huwag kang bumalik dito, Isandro. Hindi ka na kinakailangan sa buhay namin. Dario, hindi mo ako mapapaalis hanggat hindi ko nasisiguro ang kaligtasan ni Ligaya at ng mga bata. Sagot ni Isandro, ang boses ay kalmado ngunit matalim na parang talim ng espada. Nakalimutan mo na ba ang huling habilin ng tatay ni Ligaya? Ipinagkatiwala niya sa akin ang pagbabantay sa anak niya dahil alam niyang may itinatago kang baho. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa mansyon. Narinig ko ang malalim na paghinga ni Dario, isang paghinga na puno ng pagkairita at takot. Ang tatay ni Ligaya ay matagal nang patay. Ang mga dokumentong hawak mo ay wala ng bisa dahil ako na ang legal na tagapangalaga ng kanyang asawa at ari-arian. Utang na loob ang nagtali sa akin sa pamilyang Villarreal, Dario, at hindi iyon basta-basta mapuputol ng kahit anong pirma, mariin na sabi ni Isandro. Naramdaman ko ang paglapit ni Isandro sa aking silid. Narinig ko ang mahinang pagkiskis ng pintuan habang dahan-dahan niya itong binubuksan. Walang ibang tao. Ang tanging naririnig ko ay ang kanyang paglalakad, patungo sa aking kama ang kanyang paghinto, at ang isang malalim na buntong hininga na puno ng pangungulila. Ligaya? Bulong niya, ang boses ay puno ng pait. Sana ay naririnig mo ako. Sinasabi nila na wala ka na, tanging laman at balat na lang ang naririto. Pero ang puso mo, alam kong nakikipaglaban pa rin ang puso mo. Naaalala mo ba ang mga panahong tayo pa ang magkasama sa resort? Ang mga pangarap nating binuo bago ka nakilala ni Dario. Naramdaman ko ang dulo ng kanyang daliri na dahan-dahang humaplos sa aking noo, isang haplos na puno ng paggalang at pagmamahal. Pinangakuan kita noon at hanggang ngayon, yun pa rin ang aking paninindigan. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan mo. May mga nakita akong hindi tugma sa mga accounts ng resort at alam kong may kinalaman ang asawa mo roon. Maghintay ka lang, Ligaya. Hahanapin ko ang katotohanan. Biglang bumukas ang pinto. Ano na naman ang ginagawa mo sa kwarto ng asawa ko? Ang boses ni Dario ay punong-puno ng pagbabanta. Nagbabantay lang, sagot ni Isandro nang walang pag-aalinlangan. Dahil sa nakikita ko, mukhang wala kang balak na protektahan ang asawa mo kundi ang magnakaw mula sa kanya. Nang gabing iyon, matapos ang mainit na pagtatalo ni Dario at Isandro, nanatiling balisa ang buong bahay. Narinig ko ang paghampas ng mga pinto at ang mahinang paghagulhol ng sanggol sa kabilang kwarto na mabilis ding pinatahimik ni Doña Corazon. Nang maging tahimik ang paligid, naramdaman ko ang pagpasok ng isang familiar at maingat na yabag, si Mayumi. Ma'am, wala na sila sa labas. Bulong ni Mayumi habang abala sa pagpunas sa aking katawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot, ngunit naroon ang determinasyon. Kailangan nating mag-usap. Hindi ko na alam kung hanggang kailan natin kaya ang ganito. May plano na sila para sa inyo. Gusto kong sumagot. Sa bawat hibla ng aking kalamnan, pilit kong ipinapadala ang mensahe na, narito ako, Mayumi, iligtas mo ako. Ngunit ang katawan ko ay tila isang tanikala na hindi ko mabuksan. Ma'am Ligaya, kung naririnig niyo ako pakiusap, subukan niyo pong igalaw ang inyong hintuturo. Kahit konti lang, isang beses para sa o, 2 beses para sa hindi. Kailangan ko lang malaman kung gising ang inyong diwa. Pinilit ko ang aking buong konsentrasyon. Sa aking isipan, nakita ko ang aking kamay na unti-unting bumibigat. Pinilit ko ang aking utak na magpadala ng utos sa bawat nerve ng aking daliri. Gumalaw ka, para sa aking mga anak, para sa katarungan. Isang banayad na paggalaw, isang saglit na pag-angat ng aking hintuturo. Naramdaman ko ang paghinto ng paghinga ni Mayumi. Ma'am, Diyos ko, naririnig niyo nga ako. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan na pilit niyang sinasakal upang hindi marinig ng iba. Ma'am, kailangan nating maging mabilis. Sa susunod na 2 araw, dadalhin na nila ang bata sa ibang bansa. Ano ang gusto ninyong gawin ko? Ipagbigay alam ba kay Attorney Isandro ang lahat? Muli kong pinilit ang aking sarili. Isang beses na pag-angat. Oo. Salamat po, ma'am. Hindi ko kayo bibiguin. Bulong ni Mayumi habang humahalimuyak ang kanyang pag-iyak. Kinuha niya ang aking kamay at hinaplos ito ng may matinding pagmamahal. Sa gitna ng dilim, narinig ko ang pag-awit niya ng paborito kong kanta, ang Ikaw ang lahat sa akin. Isang himig na nagpapaalala sa akin ng kaligayahan
bago dumating ang bagyong ito. Ang boses niya ay malambot tila isang kumot na bumabalot sa aking sugatang puso. Nanigas ang aking buong katawan nang makita ko ang mukha ni Doña Corazon sa pintuan. Ang kanyang mga mata na tila mga mata ng isang lawin ay nakapako sa aming magkahawak na kamay ni Mayumi. Ano ang ginagawa mo sa pasyenteng ito? Tanong ng matanda, ang boses ay mababa ngunit puno ng lason. Hindi ba't sinabi ko nang huwag na huwag kang lalapit sa kanya, maliban na lang kung kailangan siyang linisin? Mabilis na bumitaw si Mayumi, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humaharap sa matanda. Patawad po, Doña Corazon. Nakita ko lang po na tila nagkakombulsyon ang kanyang mga kamay, kaya sinubukan ko po siyang pakalmahin. Nagkakombulsyon, tumawa ng mapanlait ang matanda. Ang babaeng ito ay isang gulay na. Huwag mo akong lokohin, bata ka. Siguraduhin mong hindi na mauulit ang ganitong katangahan o baka sa kalsada mo na pulutin ang iyong trabaho. Paglabas ni Doña Corazon, ramdam ko ang takot ni Mayumi. Ngunit lalong tumindi ang panganib ng sumunod na pumasok si Dario na ang mukha ay bakas ang matinding pagkainis. Isandro is making things complicated. Bulong ni Dario sa kanyang ina. Hindi na tayo makakapaghintay pa. Ang mga dokumento ay handa na at ang buyer ng bata ay darating na sa makalawang araw. Kung ganoon, ilipat na natin si Ligaya sa lumang bahay sa probinsya, sagot ni Doña Corazon. Doon walang makakagulo, walang abogado, walang yaya na nakikialam, at doon natin tatapusin ang lahat ng walang nakakakita. Narinig ko ang pagpapatunog ng mga gulong ng aking kama. Ibig sabihin, isasagawa na nila ang paglipat. Ibig sabihin, ilalayo na nila ako sa tanging taong nakakaalam na ako ay buhay at nakikipaglaban. Ang bawat pagtulak sa kama ay tila paghatak sa akin palayo sa anumang pag-asa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin kay Mayumi na huwag silang papayag na tumawag ng saklolo. Ngunit ang aking boses ay mananatiling bilanggo. Naramdaman ko ang pagyakap ni Mayumi sa gilid ng aking kama bago ako ilabas ng silid. Ma'am, huwag kayong mag-alala. Susundan ko kayo, pabulong niyang sinabi, sapat lang para marinig ko. Habang inilalabas ako sa mansyon, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa gabi. Ang tunog ng ambulansya na naghihintay sa labas ay parang batingaw ng aking sariling libing. Alam ko sa bawat kilometrong nilalampas namin mas lalong nagiging mahirap ang pagtakas. Ang lumang bahay sa probinsya ay mabaho, puno ng amoy ng alikabok at mga alaala ng nakaraan. Inilapag nila ako sa isang silid na dati ay bodega ng aking ama. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang bumbilya na kumukurap-kurap na tila naghihingalo rin gaya ko. Dario, kailangan ba talaga natin siyang dalhin dito? Tanong ni Yvette habang naglalakad sa paligid. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng nakakairitang tunog sa sahig na kahoy. Ang dami ng alikabok nakakadiri. Dito tayo ligtas, sagot ni Dario. Narinig ko ang pagbukas ng bote ng champagne. Ngayong gabi ipagdiriwang natin ang ating anibersaryo. Wala nang makakaistorbo sa atin. Bukas na bukas pagdating ng mga kliyente, wala na ang bata at wala na ang asawa ko. Narinig ko ang paglapit nila sa aking kama. Ang amoy ng alak at pabango ni Yvette ay nakakasulasok. Tignan mo siya. Tumawa si Yvette, isang tawang puno ng pangungutya. Ligaya, naririnig mo ba kami nagsa-celebrate kami ng tagumpay? Salamat sa lahat ng iniwan mo. Ang resort, ang pera, pati na ang lalaking ito, lahat na sa akin na. Naramdaman ko ang paghawak ni Yvette sa aking mukha. Ang kanyang mga kuko ay madiin. Alam mo ba, Ligaya, minsan naiisip ko kung bakit ang tagal mong mamatay. Pero sa isang banda, mas masaya pala na nakikita kitang ganito buhay pero walang silbi. Para kang manika na pwedeng paglaruan. Tama na yan, Yvette, putol ni Dario bagaman ang kanyang boses ay puno ng mapanirang tuwa. Bayaan mo na siya. Ang mahalaga bukas ay malaya na tayo. Wala nang ligaya, wala nang sagabal. Sa gitna ng kanilang tawanan, narinig ko ang isang mahinang kaluskos sa bintana. Ang mga anino sa labas ay tila humahaba. May nakikinig ba? May nagbabantay ba? Ang bawat baso ng alak na nagtatamaan ay tila mga martilyo na nagpapako sa aking kalooban. Ang aking puot ay umaabot na sa rurok. Hindi ko na lang basta gustong mabuhay. Gusto kong makita ang pagbagsak ng bawat isa sa kanila. Habang nagpapakasasa sila sa kanilang piging, naramdaman ko ang aking sariling puso na tumitibok ng mas mabilis. Ang galit ay isang enerhiya na hindi ko akalaing posible sa isang taong hindi makagalaw. Mamatay kayo sa sarili ninyong kasinungalingan. Ang nais kong isigaw
ngunit ang aking isipan na lamang ang nagbubulong nito. Hindi sumagot ang nasa labas ng pintuan, ngunit ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sino ang nagpadala sa inyo rito? Ulit ni Dario. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa kaba. Sa halip na sumagot, muling dumagundong ang malakas na kalabog sa pintuan dahilan upang mabitawan ni Yvette ang kanyang baso na nagkabasag-basag sa sahig. Dario, tignan mo, baka mga pulis ito. Ang sigaw ni Yvette. Wala silang alam sa lokasyon natin, depensa ni Dario habang mabilis na kinukuha ang kanyang baril sa loob ng drawer. Sa gitna ng kaguluhan, nakalimutan nila ang aking presensya. Gamit ang pagkakataong ito, naramdaman ko ang paggalaw ng mga lalaking pumasok, mga tauhan ng buyer na kinuha nila. Nasaan ang bata? Tanong ng isa sa kanila. Binuhat ng isa sa mga tauhan ang sanggol na babae mula sa nursery na nasa kabilang kwarto. Narinig ko ang mahinang pag-iyak ng aking anak, isang pag-iyak na tila humihingi ng tulong. Hindi bitawan niyo ang anak ko. Gusto kong isigaw, ngunit ang aking lalamunan ay nanatiling tuyot at walang boses. Ito ang bayad, bilisan niyo, utos ni Doña Corazon. Naramdaman ko ang aking buong pagkatao na nag-aapoy. Ang aking anak na babae, ang aking munting anghel, ay inilalayo sa akin ng mga estranghero. Pinilit ko ang aking sarili, pinilit ko ang bawat hibla ng aking kalamnan na kumilos. Gumalaw ka, lumaban ka, ang monitor ng puso sa tabi ko ay nagsimulang tumunog ng mabilis. Ang bilis nito ay hindi na normal. Tik, 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 tik. Ano ang nangyayari sa makina? Tanong ni Dario nang mapansin ang monitor. Bakit biglang bumibilis? Ligaya, sigaw ni Doña Corazon nang makitang ang aking mga mata ay pilit na bumabukas, ang aking mga kamay ay nanginginig sa ere. Sa huling pagtatangka kong pigilan ang pag-alis nila dala ang aking anak, ang lahat ng aking galit, sakit at pagmamahal ay nagtipon sa aking dibdib. Ang tunog ng monitor ay humaba isang diretso at walang katapusang tunog na bumalot sa buong silid. Hindi dahil ako ay pumanaw na, kundi dahil sa matinding stress na hindi na kayang ikulong ng aking katawan. Ang dilim ay tuluyan ng lumamon sa aking paningin. Ang kadiliman ay walang hangganan, ngunit sa gitna ng kawalan narinig ko ang isang tinig. Hindi ito tinig ng mga taong nagtataksil, kundi ang boses ng aking ama, ang boses ng mga pangarap na hindi ko pa natutupad, at ang mahinang pag-iyak ng aking anak. Buhay pa ako. Hindi pa ito ang katapusan. Dahan-dahan ang aking mga daliri ay nakaramdam ng kuryente. Ang kamaong mahigpit na nakasara ay unti-unting lumuwag at ang aking mga mata na tila mga batong nakabaon ay nagsimulang magpakita ng liwanag. Hindi ito ang liwanag ng langit, kundi ang liwanag ng isang buwan na tumatagos sa maruming bintana ng bodega. Sa aking pagmulat, ang unang nakita ko ay ang anino ni Dario na abala sa pagpirma ng mga dokumento sa mesa, habang ang mga tauhan ng buyer ay naglalakad na papalabas bitbit ang aking anak. Dario, kailangan na nating umalis. Naiwan natin ang pirma ni Ligaya, boses ni Doña Corazon. Hindi na kailangan, sagot ni Dario. Ang lahat ng kasunduan ay sapat na. Si Ligaya ay patay na, wala nang maghahabol. Sa sandaling iyon, ang aking buong lakas ay nagtipon sa aking kamay. Gamit ang natitirang sigla, hinablot ko ang basong tubig na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng aking kama. Sa isang iglap, ang baso ay tumama sa sahig at nagkabasag-basag. Isang tunog na naging hudyat ng aking muling pagbabalik. Ano yun? Gulat na sigaw ni Dario. Mabilis siyang lumingon sa aking direksyon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng isang multo. Ngunit hindi na ako ang Ligaya na dati nakahiga lamang. Gamit ang huling lakas ng aking boses, isang paos, ngunit matapang na daing, ang lumabas sa aking lalamunan. Anak ko! Sa puntong iyon, bumukas ang pinto ng malakas. Hindi mga estranghero ang pumasok, kundi si Attorney Isandro, kasama ang mga pulis na may hawak na warrant. Dario Villarreal, itigil mo ang iyong ginagawa, sigaw ni Isandro. Naramdaman ko ang pagbagsak ng mundo ni Dario. Ang mga dokumentong hawak niya ay nalaglag, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sa harap ng mga pulis, sa harap ni Isandro, at sa harap ng lahat ng taong naghangad ng aking kamatayan, pilit kong ibinango ng aking katawan. Ang aking mga mata ay nakapako kay Dario. Ang buong silid ay napuno ng ingay ng mga awtoridad. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Dario habang kinakabig siya ng mga pulis. Ang kanyang mukha
na dati ay puno ng mapanirang ngisi, ay bakas na ngayon ng matinding pangamba. Si Doña Corazon naman na dati ay ubod ng yabang, ay nananatiling nakaupo sa sulok ang kanyang mga kamay, ay nanginginig habang pilit na inilalayo ang kanyang sarili sa mga pangyayari. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Sigaw ni Dario habang pilit na kumakawala. Attorney Isandro, alam mong lahat ng ginawa ko ay legal. Ang asawa ko ay may sakit at ang mga dokumentong iyon ay pantad. Ang mga dokumentong iyon ay peke, Dario, matapang na sagot ni Isandro habang hawak ang isang makapal na folder. At salamat sa tulong ni Mayumi at sa matapat na pagbabantay ng ating mga tauhan, nakuha namin ang sapat na ebidensya ng inyong human trafficking at fraud. Kasama na rito ang pagtatangka ninyong ibenta ang sarili ninyong dugo. Lumingon si Isandro sa direksyon ko, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya at marahang hinawakan ang aking balikat. Ligaya, kailangan nating umalis dito. Handa na ang ambulansya. Sa kabila ng aking panghihina, iginalaw ko ang aking ulo para tumingin kay Yvette. Ang babaeng dati ay pangarap na mamuhay sa mansyon, ay ngayon ay nakayuko, ang kanyang mga luha ay patak na patak habang pinupusasan din siya. Walang natira sa kanyang ganda at yabang. Ang tanging natira ay ang takot sa nalalapit na rehas ng bilangguan. Ligaya, patawarin mo ako. Sigaw ni Yvette, ang boses ay puno ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Si Dario ang nag-utos sa akin. Hindi ko gusto ang ginagawa namin. Hindi ako sumagot. Ang aking pananahimik ay hindi tanda ng pagpapatawad kundi ng pagbitaw. Sa puntong iyon, hindi ko na sila kailangang galitin o sumbatan. Ang kanilang sariling kasinungalingan ang siyang pumatay sa kanilang kinabukasan. Nang ilabas na nila ang mga kontrabida, na iwan kaming dalawa ni Isandro sa silid. Ang katahimikan ay naging payapa. Ang bawat sulok ng lumang bahay na dati ay punong-puno ng takot, ay tila nalinis na ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng lahat, isang tanong lamang ang nasa isip ko. Ang aking anak, bulong ko ang aking boses, ay paus pa rin ngunit puno ng determinasyon. Nasa mabuting kamay na siya, Ligaya, ani Isandro. Binalikan siya ng mga pulis sa kumpanya ng mga taong kumuha sa kanya. Ligtas siya. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang pagdaloy ng tunay na kapanatagan sa aking puso. Ang toreng ginto na binuo nila sa ibabaw ng aking paghihirap ay tuluyan ng nagiba. Ang amoy ng ospital ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang bawat pagpatak ng dextrose sa aking ugat ay tila musika ng paghilom. Sa bawat pagsubok na igalaw ang aking mga binti, ramdam ko ang hapdi, ngunit ito ay hapdi ng buhay, isang palatandaan na ako ay muling bumabangon. Si Isandro ang madalas na naririto, dala ang mga balita mula sa labas. Ligaya, ang mga media ay unti-unti nang kumakalma. Ang pangalan ng Villarreal Resort ay hindi na nadidikit sa iskandalo ng trafficking. Binawi natin ang control sa Board of Directors. Ngunit hindi sapat ang muling pagbawi sa ari-arian. Ang aking mga anak, ang kambal na sina Sofia at Santiago, ang aking tunay na yaman. Nang dalhin sila ni Mayumi sa aking tabi, tila huminto ang ikot ng mundo. Ang munting kamay ni Sofia na humawak sa aking daliri ay sapat na para burahin ang lahat ng pait ng nakaraang mga buwan. Ma'am, heto po ang gatas. Bulong ni Mayumi, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Sila po ang dahilan kung bakit hindi kayo sumuko. Salamat, Mayumi. Tugon ko, ang aking boses ay unti-unti nang bumabalik sa dating tamis. Hindi ko ito kakayanin kung wala ka. Habang unti-unti akong nagpapalakas, sinimulan kong harapin ang mga naiwang responsibilidad. Ginamit ko ang aking oras sa pagbabasa ng mga ulat ng resort. Ang bawat pahina ay nagpapaalala sa akin ng pagtataksil ni Dario, ngunit sa halip na magtanim ng puot, ginamit ko ang mga ito para itama ang lahat. Inalis ko ang lahat ng mga empleyadong naging kasabwat sa mga illegal na transaksyon ng aking asawa. Isang hapon, habang nakatanaw ako sa bintana ng aking silid sa mansyon, dahan-dahan kong inilapat ang aking mga paa sa sahig. Ito ang unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit bawat pagtayo ko ay isang pagkapanalo. Hindi ko nais na maging biktima habang buhay. Ang Villarreal Resort ay hindi na lamang isang lugar para sa mga bakasyon. Ito ay magiging isang simbolo ng lakas ng isang babaeng hindi nagapi ng kasamaan. Ang loob ng courtroom ay malamig, ngunit ang hangin ay mabigat, punong-puno ng tensyon at kaba. Sa pagpasok ko, naramdaman ko ang bawat tingin ng mga tao sa paligid. Hindi na ako ang babaeng nakahiga sa kama,
Hindi na ako ang biktima na walang laban. Suot ang isang simpleng puting damit. Humakbang ako patungo sa witness stand. Sa kabilang panig nakita ko sila. Si Dario, si Yvette at si Doña Corazon. Hindi na sila ang mga taong mayabang na nakilala ko. Sila ay mga bilanggo na ngayon nakasuot ng damit ng mga preso, ang kanilang mga mukha ay bakas na ng pagkapagod at pagkatalo. Nang magtama ang aming paningin, umiwas si Dario ng tingin. Si Yvette ay pilit na yumuyuko, habang si Doña Corazon ay nananatiling matigas, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Ligaya Villarreal, tawag ng judge. Handa ka na bang magbigay ng iyong testimonya? Opo, Your Honor. Sagot ko, ang boses ay matatag at malinaw na umaalingaw sa buong silid. Sa loob ng mahigit 1 oras, isinalaysay ko ang lahat. Ang bawat pagtataksil, ang bawat balak na pagbebenta sa aking anak, at ang kanilang pagtatangkang tapusin ang aking buhay. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Ipinahayag ko ang katotohanan ng may dignidad na hindi nila kayang nakawin sa akin. Nang matapos ang pagtestigo ang katahimikan, ay nabasag ng tunog ng gavel. Dahil sa bigat ng ebidensya at testimonya, ang korte ay naglalabas ng hatol na habambuhay na pagkabilanggo para sa mga nasasakdal. Narinig ko ang mahinang paghagulhol ni Yvette. Narinig ko ang pagmumura ni Dario na agad na pinigilan ng mga gwardya. Ngunit sa lahat ng ito, ang tanging nagawa ko ay ang huminga ng malalim. Ang hustisya ay hindi nagdadala ng kaligayahan, ngunit nagdadala ito ng kapayapaan. Paglabas ko ng korte, sinalubong ako ni Isandro at Mayumi. Walang mga kamera, walang mga reporter. Tanging kami lang. Tapos na ang lahat, Ligaya, Tom. Bulong ni Isandro habang hawak ang aking kamay. Hindi pa, Isandro ni. Sagot ko habang inilalabas ang lumang envelope na nahanap ko. Nahanap ko ito sa opisina ni Papa. May mas malalim pa tayong kailangang malaman tungkol sa aking pinagmulan. Sa harap ng gusali ng korte, tumingin ako sa kalangitan. Ang bagyo ay tapos na, ngunit ang mga ulap ay nagdadala pa rin ng mga lihim na kailangan kong harapin. Ang araw ng inauguration ng Ligaya's Refuge ay puno ng liwanag. Hindi ito isang marangyang piging, kundi isang pagtitipon ng mga ina at anak na nakahanap ng kanlungan. Habang nakatayo ako sa harap ng entablado, ramdam ko ang init ng araw sa aking balat, isang kaibahan sa malamig at madilim na silid na dati kong kinabilangan. Matapos ang seremonya, dinala ako ni Isandro sa bangko kung saan nakatago ang locker na bumubukas gamit ang susi na may letrang V. Pagbukas ng pinto ng maliit na vault, isang dokumento ang tumambad sa akin. Ito ang tunay na testamento ng aking ama. Ang lalaki sa litrato ay hindi estranghero. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng lupaing kinatatayuan ng aming resort, isang taong pinili ng aking ama na itago ang katotohanan para protektahan ako sa isang maruming digmaan ng negosyo. Hindi ka lang tagapagmana, Ligaya. Paliwanag ni Isandro habang binabasa namin ang mga papeles. Ang iyong ama ay nagtayo ng isang pader para hindi ka madamay sa mga kaaway ng iyong tunay na lolo. Ang lahat ng paghihirap na dinanas mo kay Dario ay bunga ng kasakiman ng mga taong alamang tungkol sa dugong nananalaytay sa iyo. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Hindi lamang ako ang biktima ng isang traidor na asawa. Ako ay naging sentro ng isang mas malaking laban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Ang aking pangalan, Ligaya, ay hindi lamang nangangahulugang kaligayahan, ito ay nangangahulugan na rin ng lakas at katatagan. Pagbalik ko sa resort, nakita ko sina Sofia at Santiago na naglalaro sa dalampasigan. Ang kanilang mga tawa ay musika sa aking pandinig. Nilapitan ko sila, kinuha ang aking mga anak at niyakap ng mahigpit. Ang bawat sugat ng nakaraan ay nagsisilbi na lamang ngayong mga aral na nagpapatibay sa akin. Ma'am Ligaya, handa na po ang hapunan, boses ni Mayumi habang nakangiti sa malayo. Salamat, Mayumi, tugon ko. Tumingin ako kay Isandro na nasa tabi ko, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Ngunit alam ko sa panahong ito ang aking puso ay nakatuon muna sa aking mga anak at sa aking sarili. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot. Ito ay nangangahulugang pagtanggap at pagpapatuloy. Habang lumulubog ang araw sa Villarreal Resort, ang dagat ay tila humahalik sa dalampasigan. Wala nang takot, wala nang mga ahas sa loob ng aking tahanan. Ang tanging narito ay ang pag-asa ng isang bagong bukas. Ang hangin sa dalampasigan ay malamig at sariwa, dala ang amoy ng asin at ang pangako ng isang tahimik na gabi. Nakaupo ako sa beranda ng aking mansyon,
pinagmamasdan ang mga bituin na tila mga saksi sa aking paglalakbay. Sa loob ng nakaraang mga buwan ang tanong na, bakit ako ay napalitan na ng salamat dahil ako.